Mga kababayan, ma'am sir, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 5, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Bank of Commerce sa may San Miguel Property Center, sa may San Miguel, sa may Wakwak Green Hills po yan, Wakwak Green Hills Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Frankfurt Street, Mercedes Village, San Andres, Cainta, Rizal. Oh, Cainta pala ito. Okay, so no choice. Yan, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. At disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sabi po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating PKP area. Pagkit natin kanina, suspension ng klase kanina earlier no, sa parte ko ng Visayas at maging yan sa Samar area, merong mga nagdeklara na rin, sa Palo, sa Alang-Alang, Tanawan, San Miguel, Tolosa, Huita, Burawin, Tabon-Tabon, Barugo, Haro, San Isidro, dyan sa Salite. No? So yan may mga nagdeklara ng suspension ng klase. Ganun din daw po earlier, yung mga munisipyo ng Caibiran, Culaba, Kawayan, Kabukayan, Almeria at Naval dyan po sa Biliran Province naman din, Leyte, Biliran. Kaya ang paalala po sa mga kinaukulan sa mga apektado na mga naninirahan dyan po sa mga nabanggit na lugar, ingat po sa possible na pagbaha, lalo na flash flood and landslide. Kaya nga po dito sa Sherman. Okay mga kaibigan, oras natin. Kasi pagkakaalam ko sa guaranteed or guarantee letter, si pasyente pupunta sa opisina mo as congressman, bibigyan ng guarantee letter papunta sa ospital. O si Lourdes, bigyan nyo ng 10,000, ibabawas sa bill. So sabi niya hindi naman to guarantee letter, so parang recommendation lang na talagang dapat daw ay hinahawakan talaga ng mga mambabatas kasi alam nila yung kanilang constituents, para mabantayan din nila yung fund para susunod. Ano po yung stand po ninyo? Wala pong pinagkaiba yan sa guarantee letter. Nakalagay yun sa provision ng MAKIPIP. Yung medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Nakalagay doon na imbis ng referral letter, ang pangalan ay recommendation letter, voucher, no? Coupon. So, yung mga ganung mga terminology o terminolohiya, parang binabago mo lang yung yung original, pero ganun pa rin yung purpose o yung layunin yung gagawin. At sabi nga, di ba? Mas alam nila kung sino yung constituent. Sabi, nangingialam pa rin. Nandun pa rin yung pangingialam at pangingialam dun po sa pagbibigay ng ayuda at social systems. Oo, so ang mawawala. Oo, so hindi kayo conforme na patuloy na gawin to ng mga mababata. Oo. So, kasi nga po, dun nasa provision, dun sa GAA ngayon na inuprobahan, ngayon lang ang participation dun sa distribution. Hindi yung mismong kapasidad nila dun sa pagpili, pag-endorse, pag-recommend ng beneficiary. Kasi pag yun po ay hindi pinagbawal, ibig sabihin, magkapatuloy lang sila at sa lang, mas sikreto lang, mas magiging sikreto lang yung pabibigay nila. Pero nandiyan pa rin yung sistema. Oo nga Oo. Well, anyway sir, tayo po pa kami, dapat po bang matuwa na rin sa ilang gabi hindi natulugan ni Pangulong Marcos sa national budget? Nakakadismaya din dahil Benito, yung mga dapat na dito, lalo na yung mga delikado na maging false allocation of false
nangungulo itong mga ganitong klase ng mga questionable alokasyon. At ang problema nga po doon ay may pagkakataon sana may opportunity po na ipakita yung leadership na na ito, tatanggalin natin yung mga pork dito, no? Dito sa ating budget, mawawala yung political patronage aspect po ng budget natin. Pero hindi po nangyari, hindi po ginawa. Yun po yung nakakalungkot dahil doon nga po sa kanyang sona, sinabi nga niya na pagka hindi po aligned kung sa NEP, yung NEP, National Expenditure Program, yan po yung paano ng budget nanggaling po sa opisina ng Pangulo tsaka po ng DBM. Pag hindi po aligned doon, hindi niya pipirmahan. Pero ito po, nandyan pa rin yung mga questionable ng mga alokasyon talaga pinulad ng mga civil. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Sabi niyo kanina, bantayan natin kung paano ito gagastusin. Pero sir, alam niyo yung ating mga kababayan, hindi po alam, no? Yung mga sinasabi po natin na extortions at kung ano-ano pa dito sa national budget. Ano po ang inyong mensahe? Paano po namin mababantayan? Ayan po, sabihin natin po na i-implement na po itong mga proyekto na ito. Nandyan po, ang ipag-implementasyon naman po, pag nandyan na yan, may makikita natin. Lalo na pag yan ay infrastructure project, makikita po natin yan. At yun po, pwede na tayo magbantay. Magbantay tayo sa local, sa natin NGOs. No? Pwede natin bantayan yan. At doon natin tignan, no? Kung makikita natin yung mga infrastructure projects, at kung meron pong bantayan, sabihin, kapag meron pong halimbawa na mga ayuda na binibigay sa kanila, ay hindi dapat sila pumila. Kasi kung pumipilang sila para makuha yung assistance, ay po yun, red flag yun. At parang yun po ay court allocation po. Ano pa yan? Parang court spending yun. So yung mga ganun po. Ang mahalaga lang po talaga ngayon ay mangialam po tayo sa level ng ating community, mag-mobilize din, no? Dahil mahirap lang din, isa lang tayong tumikilos para sa pagbabantay natin sa ngayon, spending po sa national budget. At syempre po, moving forward, policy-wise, gusto ko rin sabihin na kami po, pinupusyon din po namin yung citizens participation in the budget process para po maging mas formalized at saka po nasa batas yung ating participasyon po sa buong proseso o stages ng ating national budget. Yan po ay patuloy namin pong i-engage po yan. No? Dahil meron na pong meron na pong billions pong preso tsaka po sa Senado. Kaya po, sana po ay magsama-sama yung mga bayan at yung civil society para i-push po ito. Sir, salamat ha at kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo. Thank you sa Social Watch Philippines. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Happy New Year. Happy New Year. Mga kasama si Sir Alce Kitalig, Senior Budget Specialist, Social Watch. Oras at 3:44. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Southall Gold Coffee Mix. Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Southall Gold Coffee Mix may collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na. Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa habang sa kape. Charm Fabric Conditioner with Blue Fresh Technology. At magtitiyan na at kablog sa bago ang kape. Charm
suplemento para ma-maintain ang magandang kalusugan. At ngayon, ang tatlong Pag-Herbal Capsule ay available na po sa Southstar Drugstore, sa Generics Pharmacy at sa Watson Drugstore. Hanapin lamang yung may tatak na Yes to Health o Doc Samarin sa reklamo laban kay Refilia. Ito ang super balita sa sa Plemex din. Basta Alas 3:47 ng hapon, labanan ng fake news dapat totoo. number 1 sa Mega Manila. Ay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Pare-parex D, sapat ang D-vitamin, tulong para alaga ang nerves with proper diet at healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibigil sa Parex D araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 with the generic name of Parex D complex. Ito po sa coffee complex. Parex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibigil. Mag-Parex D araw-araw. Ito na ang GMA Radio's Digital Promo with Sibo Panalo. 50 winners na 62,000 pesos. Ang pupunutin, linggo-linggo at may chance pang manalo ng up to 1 million pesos. Sa Sangro, easy lang sumali. 1. Bumili ng Parex Baby product worth 30 pesos at isabi ang resibo. 2. Magpa-register at isabi ang photo o scan copy ng iyong resibo sa GMA Radio Promos and Events official Facebook page. At 3. Hintayin ang raffle code. O diba, easy sumali. Hindi talaga marunong tumabi tong bus na to. Kung may resibo, ang iyong resibo, panalo. Napagmagsak. Resibo Panalo Promo ay sin sa amin ng Alexander Bar, Celine Sun, Enervon Zipla, Maxidos Forte, Crimson Vitamin Boost Conditioner, Samsung, Super Radio AM Nationwide, at Paradaya Bam Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Summer runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for CDI card rate number FTEP-24360 series of 2025. One book will keep the world in harmony. Pero ang kasama ay ibang klase. Gagamitin natin ito upang sakutin ang buong mundo. At mula sa aklat na ito, malilikha ang isang mundo na aming pinapangarap. Ngayong Enero, ito kapangyarihan binigay sa atin. Magpasensya ng pagkakaumay. Parating na ang superhero na pipigil sa kasamaan. Kitchen Kamen Rider Saber begins Jan 12, weekday, 8:25 a.m. on GMA. Sa ikasyam ng Enero, tumutok at maging saksi Nazareno 2026. Isa na naman special ng Super Radio DZRP. Sabay magsari puwersa sa GMA Radio, GMA Integrated News, GMA Regional TV at GMA News Online. Nazareno 2026. Super Radio DZRP. Special coverage. Maging saksi Nazareno 2026. Mga kapuso, pinasa puso ba natin ang mga New Year's resolutions natin? Sa pamilya ko, priority ang kalusugan. Kaya ang goal namin, hindi pwedeng magkasakit simula pa lang ng taon. Ang pinaka-ayoko pa naman pag may iubong may plema sa amin. Pero pag di na talaga naiwasan, Solmilk Advance agad ang sagot ko dyan. Subok ko na to na pantanggal sa mga plemang ubo. Meron pang zinc na tulong sa resistensya laban sa virus at bakterya. Dahil dyan, mabilis ang paggaling. Basta 3 beses uminom sa isang araw, in as fast as 3 to 5 days, tapos ang maplemang ubo. Available pa ang Solmilk Advance sa liquid man o tablet. Mga kapuso, isama nyo na ito sa mga health resolutions nyo. Pagdating sa ubong may plema, switch to Solmilk Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmilk Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Attorney Mason. Hello po, attorney. Ngayong Enero, Ikaw bang professional? Hindi, nakulong ako ng 10 taon dahil sa krimen sinusunod naman ang ginawa. si Mason at lawyer na sobrang magsiwala. Kaya nga ako napili mo magkano. Alam mo kahit anong mangyari, kakampihan kita. Si Lawrence at con artist ng OA magkilala. Gagamitin ko lahat ng pwede kong gamitin kasama mga attorney ko. Good match kaya ang tandem nila. Bago ka manalig ng ibang tao, matuto kang magaling na. Attorney, you're fine. Get ready for the newest K-drama. Loaded with killing, thrill, and all the fees. Your life remains beautiful. Previews Jan 5, weekday, 5:10 p.m. on GMA. May high cholesterol o diabetes. Wala kang nabawal. Pro, the super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Pro. Use of medical supervision. Yun nilang quality yan. Eto na ang Party Sabedi Enervon C Plus product. Para sa GMA, Radio, ay Sibo Manalo. Enervon C Plus, box of 8. Enervon C Plus, box of 100. Ang resibo o sales invoice na haliman sa mga nabanggit sa Enervon C Plus product. At least 30 pesos ay katupas ng isang raffle code. Tapos na, mga kabarangay.
Barangay FM nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit number FTEP-243600 Series of 2025. Pakinggan ngayong Biyernes sa Summa sa Puso. Bakit mo sila iintindihin kung sila mismo hindi nila tayo kayang intindihin? Kapagod maging mabait. Lagi na lang tayong talunan. Lagi tayong kulilat. Samantalang wala naman tayong ginagawa masama. Super Balita sa Hapon. Sa ilan pa mga balita, ipatutupad ang liquor ban o pagbabawal sa pagbebenta at pag-inom ng alak sa ruta ng translasyon at paligid ng Quiapo Church sa pista ng Poong Jesus Nazareno sa January 9. Batay ito sa Executive Order No. 2 na pirmado ni Manila Mayor Isko Moreno. Partikular na ipatutupad ang liquor ban sa 500-meter radius mula sa Quiapo Church, maging sa ruta at dadaanan ng translasyon mula sa Quirino Grandstand. Kaya walay nakautusan. Sa ilalim na Executive Order No. 3, patutupad naman ang total firecrackers at pyrotechnic ban sa buong lungsod simula January 8 hanggang 9 para maiwasan ang aksidente lalo na sa matataong lugar. Inatasan naman ni Moreno ang Manila Police District na mahigpit na ipatupad ang liquor ban maging ang firecracker ban. Ito ang Super Balita sa Hapon. Pasok sa mga paaralan sa Maynila suspendido sa January 9 para bigyang daan ang pista ng Jesus Nazareno. Detalye mula kay Christian Mania Christian. Suspendido ang pasok sa paaralan sa lungsod ng Maynila sa darating na Biyernes, Enero 9. Sa upang bigyang ang pista ng Jesus Nazareno na inaasahang dadaluhan ng kumulang 80 minuto. Executive Order No. 1, Series of 2026. Determado ni Mayor Isko Moreno sa pagkukuhan lahat ng handa sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa anunsyo ngayong hapon, sinabi ni Moreno na suspendido ang pasok ng Pilipinos maliban sa mga tanggapan na may kinalaman sa frontline services tulad ng prison orders, public services, traffic enforcement, disaster risk reduction at health services. Habang pinapaubaya naman ng LGU sa diskresyon ng nasyonal at pribadong sektor ang pagsuspinde sa kanilang pasok sa trabaho. Ako po, Chris, kasali ng GMA Super Radio, DCWB, dapat ito. Bilang na biktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon 875 na ayon sa PNP. Detalye mula kay Carlo Mateo Carlo. Mula sa 875 na individual ang nabiktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon patay sa monitoring ng pambansang pulisya at patay nga sa datos ng PNP mula Disyembre at 16 hanggang itong 5 ng Enero 2026. Isa ang kumpirmadong nasawi sa Metro Manila matapos na masabukan ng paputok. Karamihan sa mga biktima ng fireworks-related injuries ay nangyari sa National Capital Region na kumano sa 206 na insidente. Sinundan ito ng Top Sergeant na 104 na kaso at 80 naman sa Calabarzon na sa rekord ng PNP abot sa 5.5 milyong piso malaga ng paputok. Ang kanilang nakumpiska ito'y katumbas na rin ng may 400,000 mga paputok at pailaw yung kanilang nakumpiska sa kabuuan. Habang may 400 itong isang katao naman ang bilang ng mga naaresto. Naging siyang suspect sa walang hapas na pagpapaputok ng baril ang naaresto at nagresulta ito ng 2 biktima na tamaan ng ligaw ng bala ng baril. Isang kumpirmadong nasawi matapos naman tamaan ng ligaw ng bala ng baril at ang nasugatan sa Calabarzon, Davao Region at BARMM. Ako si Carlo Mateo. Nakapagtatakahan niya kung bakit siya ang pinipilitan samantalang mas maraming mga nagrarally at kahapon nananawagan na mamagsakin ng pamahalaan. Bagamat hindi direktang sinagot ni Pokis kung actual na kasama sa mga pinuspunasa, sinabi nito na pinaplano na ng kanilang grupo ang mga posibleng pagkilos. Ako sa bilang kwento ng Super Radio DCWB sa Pagtutoo. Ito ang Super Balita sa Hapon. Tinanggal na ng Land Transportation Office ang bayad sa registration ng mga custom-made dashback at saddleback na nakakabit sa mga motorsiklo. Ito'y matapos nagdali ang LTO Chief Assistant Secretary Marcos na kanilawang memorandum na nagsasaad na wala nang kokolektahing 100 pesos na registration fee sa bawat
Saddleback. Ayon kay Assistant Secretary Lacanilao, malaking tulong ito sa mga rider na umaasa sa kanilang motorsiklo para sa kanilang paghahanap buhay. Dagdag pa ng opisyal, ang patakarang ito ay nakaayon sa 7-point policy agenda ng LTO na nakatutok sa pag-alis ng mga hindi kinakailangang bayarin at pagpapagaan ng pasanin sa pananalapi ng mga mamamayang umaasa sa motorsiklo. Bagamat wala ng bayad, ang pagpaparehistro sa LTO ay mananatili pa rin para sa lahat ng custom-made na top box at saddlebag bilang bahagi pa rin ng safety measures. Ipatutupad na bukas ang unang dagdag bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong bagong taon. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis ng price adjustment sa mga produkto kung saan 10 centavos ang kaltas sa kada litro ng gasolina, 20 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, at 10 centavos ang pagtaas sa kada litro ng kerosene. Ang dagdag bawas sa mga kumpanyang Shell, Caltex at Petrogas ay epektibo bukas ng alas 6 ng umaga, habang ang adjustment ng clean fuel ay magsisimula alas 4:01 ng hapon bukas. Ito ang Super Balita sa Hapon. Balikan natin ang ulo ng mga balita. Nasa 92.5 billion pesos na ang program of operations sa Alas 4:03 na po ng hapon. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng GlucoPro. Say yes to the Super Fight. Drink GlucoPro. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Malalim ang talakayan. Matapang na panayam. Magsipag-himay sa isyu ng lipunan. Ang tandem na walang tumulungan. Double Wang sa Double V. Ang tambalan ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double Wang sa Double V. Double Wang sa Double V. Wala namang epekto sa atin ito kung hindi lamang na tama ba at may karapatan ba ang isang bansa tulad ng Amerika na makialam sa Venezuela. Double Wang sa Double V. Kapiling itong pag-usapan, makatulong ng ordinaryong tao sa future. Pero nililindi ito. Yung major concerns na dapat natin tignan, yung unang-unang mediation na pwede may dulot nito, no? So yung mga calculations na nababasa ko nga, 380 billion per year sa ating organ revenue, which is about 1% of GDP. Ikunin mo yan, it's 76 million pesos. Paabutin mo na ng 2030, pwedeng magkaroon ng tendency to borrow up again. Saan na naman tayo, no? Diba? Wang sa Double V. Seryoso po lahat ito. Magandang balita po yan, no? It's a sort of Afternoon po. Drop off po. Drop off sa ako, Dap. ano natin eh. Frankfurt po. Frankfurt. Opo. Tingnan po. Seryoso po lahat yan ng anti-corruption measures and reforms na yung all related sa pag-improve ng governance or good governance. Eh, yun po talaga yung, yun alam ko yung mission week na hinihintay na lahat. And that's the source of it. Double Wang sa Double V. Kasama na Weng Salvacion at Weng de la Peña. Unang Lunes ho ng taong 2026 na ho at 5 ang petsa ngayon, Enero 2026. Andito na po kami, andito na ang Double Wang sa Double V. Yan, El Bonito na Weng Salvacion. El Bonito Weng de la Peña. Kumusta ho kayo mga deboto ng Na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.